Alright, let's talk about something na tungkol dito. Yung pagparada ng mga big bikes or yung mga motor na 400cc pataas sa mga car slot. Kasi sinasabi nila bakit daw pumaparada ang big bike sa car slot. Ngayon, hindi yan kasalanan ng big bike. Kasi merong mga establishments tulad nitong Makati Circuit na pumapayag sila na ang big bike or 400cc na motor pataas ay pumarada sa car slot. Meron din namang mga establishments tulad ng sa may Burgos Circle, yung isang mall doon, pinapipili nila yung big bike. O, big bike ka, pwede ka sa car slot, pwede ka sa motorcycle slot. San mo sir gusto? Syempre yung sa motorcycle slot mas mura ng konti, pero pag sa car slot, rate ng kotse ang babayaran. So pag doon ako pumaparada, pinipili ko yung car slot para may espasyo ang motor ko. Now here's the thing, may mga nagsasabi na wala kaming pakialam kung may pumapayag, ang sa amin lang is masyado kayong makasariling mga big bikes kasi inuukupan nyo ang daming space. Pwede pang may pumaradang kotse dyan tapos nandyan lang kayo, solo lang kayo. Sa tingin ko yung mga ganon, mga inggit lang yun eh. Kasi di ba parang pag tinignan mo, isang motor lang ang nasa isang slot. Di ba parang isipin mo parang ang gago naman ito, nagka big bike lang, pumaparada na sa car slot. Again, hindi yan kasalanan ng big bike. Meron kasi mga disadvantages ang pagparada ng big bike dun sa mga regular na motorcycle parkings. Unang-una yung size. Magpapasikip lang kami dun sa mga kasabayang scooter tsaka mga underbone. Tsaka yung mga scooter at mga underbone, pag pumaparada yun, mga naka center stand yun, diretso yung mga yun, dikit-dikit yung mga yun. Tsaka yung mga yun, kahit magsabitan, walang problema mga yun eh. Meron din naman mga big bike na ayaw pumarada sa mga ganun kasi nga mahirap magmaniobra, mahirap mag-alis ng motor, mahirap magpasok ng motor. But then again, merong mga establishments na talagang ayaw nilang pumayag na ang big bike ay papasok sa car slot. Talagang doon ka talaga sa motor. Kung ganoon, okay lang yun. Kaming mga big bike riders, susunod kami sa kung anong patakaran na meron yung establishment. So hindi kasalanan ng big bike yan kung pumaparada kami sa car slot. O ito naman ngayon, may mga compromises. Halimbawa, let's say ngayon may kasama akong mag-ride, 3 kami or 4. Kukuha kami ng tigigisang ticket, magbabayad kami ng tigigisang payment. Let's say dito 50 pesos. So magbabayad kami ng tig 50 pesos. Pero dahil sama-sama kaming 4, syempre mag-iisip naman kami. Ang iisipin namin, sa isang slot na to, cash kaming 4. Actually nagawa ko na yan. May kasama, 3 kami nun magkakasama. So nagbayad kami ng full rate, 50 pesos each. Walang question, walang tanong-tanong. Binayaran namin yun. Pero pinagkasya namin yung mga big bikes namin sa isang slot lang. Kasi we're trying to be considerate din naman. So it all boils down to papaano natin naiintindihan yung sitwasyon, papaano natin inuunawa yung sitwasyon, at ano yung ginagawa natin para makatulong dun sa sitwasyon para hindi siya maging problema. So in this case, solo lang muna ako dyan. Ngayon, kung meron ditong stranger na rider na mapapunta dito, sabihin ko na lang sa kanya, dito tabi na lang tayo, share na lang tayo sa slot. Ngayon kung sabihin niya na kasi nagbayad ako ng full di sabi ko lilibre na lang kita, pero dito ka na lang, magtabi na lang tayo para medyo tipid yung space. Ganun lang yan. Nasa mindset lang yan nasa mindset lang talaga yan. At ngayon ay kinikiliti ang aking mindset ng tabinging side mirror, lintik na yan, ayaw dumiretso kanina yan. Alright, so tingin lang tayo ng pwedeng ating oh my god, yun ang pwedeng tingnan.